Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Miriam Sanggalang ng CRC Tolota, Batangas Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling makapakinig ng inyong mga salitang magtuturo sa bawat isa sa amin upang kami po ay magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa mensaheng nais mo pong iparating sa amin. Dalangin ko po na ang banal na Espiritu ang manguna at maging tagapagturo namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong verse ay matatagpuan sa Judges chapter 21 verses 13 to 15 na may title na Mercy toward Benjamin. Ating pong basahin ang salita ng Diyos sa Judges chapter 21 verses 13 to 15. Pagkatapos, ang mga Israelita ay nagpadala ng sugo sa mga Benjaminitang nagtatago sa bundok ng Rimon. Ipinasabi nila, maaari na kayong umuwi sapagkat tapos na ang ating digmaan. Nag-uwian naman ng mga ito at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga-Habes Gilead, ngunit ang mga ito'y kulang sa kanila. Ikinalungkot nga ng mga Israelita ang nangyari sa mga Benjaminita sapagkat nagkalamat ang pagkakaisa ng mga lipi ng Israel. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Matapos ang matinding digmaan kung saan halos malipol ang lipi ni Benjamin, nagpakita ng pagpapatawad at habag ang buong bayan ng Israel. Nagpadala sila ng mensahe ng kapayapaan sa mga natitirang lalaki na nagtatago sa bundok ng Rimon at pinayagan silang umuwi ng ligtas. Naramdaman ng mga Israelita ang pagsisisi. Alam nilang labis na napinsala ang kanilang kapatid na lipi at kinilala nila na sa kabila ng kanilang pagkakamali, ginamit pa rin ng Diyos ang sitwasyon upang hindi tuluyang mawala ang lipi ni Benjamin at manatiling buo ang bayan niya. Kahit sa gitna ng pagkakamali at hidwaan, ang pagpapatawad at pagpapanumbalik ng kapayapaan ay laging nananaig sa plano ng Diyos. Hindi niya nais na wasak o magkawatak-watak ang kanyang bayan. Makikita natin ang pagbabago ng puso ng mga Israelita. Mula sa matinding galit at pakikidigma, nagpasya silang mag-abot ng kapayapaan sa mga natitirang Benjaminita. Naramdaman nila ang matinding pagsisisi at lungkot dahil halos mawala na ng tuluyan ang isa sa 12 lipi ng bayan ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay hindi nais na mawasak ang kanyang bayan. Kahit may malalang pagkakamali at hidwaan, laging may pagkakataong bumalik sa pagkakaisa at pagpapatawad. Ang tunay na pagbabago ay nag-uumpisa sa pagsisisi at pag-aayos ng ugnayan. Hindi sapat ang pagtama lang ng mali. Kailangan ding ibalik ang tiwala at pagmamahalan bilang magkakapatid. Ang awa at pagpapatawad ay laging mas makapangyarihan kaysa sa galit. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa inyong mga salita na iyong pinahayag sa amin sa umagang ito. Nawa po ay tumimo sa aming mga puso ang iyong mga salita at naisin po namin na ito ay maisapamuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig at nakibahagi sa araw na ito. Tanggapin po ninyo ang lahat ng pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nakibahagi sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya po nating i-like and share ito upang maging pagpapala pa po sa marami. At muli po namin kayong inaanyayahan bukas ng umaga para sa muli nating pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. To God be all the glory.